Ang liwanag ng umaga ay sumilip sa makapal na berdeng dahon ng kagubatan ng Kibale na lumikha ng mga sumasayaw na anino sa basang lupa. Makapal ang hangin, puno ng matapang na amoy ng basang lupa, lumot at mga nabubulok na halaman na tanging kagubatan lamang ang makapagbibigay. Sa gitna ng berdeng labirintong ito, isang inang chimpanse na nagngangalang Cassie ang maingat na gumagalaw sa mga mababang sanga. Sinusundan ng kanyang sanggol na si Jabari, isang 8 buwang gulang na may mausisang mga mata at mga daliring mahigpit na kumakapit sa balahibo ng kanyang ina. Ang grupo ng pamilya ay lumipat ng umagang iyon patungo sa lugar na mayaman sa mga punong may bunga, ngunit nahuli sina Cassie at Jabari. Hindi ito nakababahala. Madalas nangyayari na ang ilang ina na may mas batang anak ay bumabagal, pansamantalang nawawala sa paningin ng grupo. Umalingaw-ngaw pa rin sa kagubatan ang mga tawag ng mga dominanteng lalaki, mga malalim na tunog na tumatalon sa pagitan ng mga higanting puno tulad ng isang gabay na tunog. Sapat na ang pagsunod sa mga tunog na iyon para makabalik sa grupo sa loob ng ilang oras. Huminto si Cassie sa tabi ng isang malinaw na batis, hindi lalagpas sa 1 metro ang lapad, na kumukurba sa pagitan ng mga nakausling ugat. Bumaba si Jabari mula sa likod ng kanyang ina at, sa kaibig-ibig na kabaliwan ng mga sanggol, lumapit sa tubig, ginulo ang ibabaw gamit ang kanyang mga daliri. Pinanood siya ng ina na may masusing paningin na kikilalanin ng bawat magulang. Isang halo ng pagmamahal at tuloy-tuloy na pagbabantay. Mabilis siyang uminom, pagkatapos ay tumingin sa langit sa pagitan ng mga dahon. May nagbabago. Ang mga dahon na ilang minuto lamang ang nakakaraan ay bahagyang gumagalaw sa mahinang simoy ay nagsimulang yumanig ng mas malakas. Ang hangin mismo ay parang kumapal na puno ng static na kuryente. Ang mga ibon na kamakailan ay pumupuno sa kagubatan ng kanilang mga tawag ay biglang tumahimik, isang hindi natural na katahimikan, mabigat sa palatandaan. Sa loob ng ilang sandali, nagbago ang langit. Mga ulap na kulay tingga ang lumamon sa asul na tropikal ng abot tanaw, nagsisiksikan tulad ng mga mandirigmang handang sumalakay. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, isang mainit at mamasamasang hangin na nagdadala ng hindi mapagkakamalang amoy ng paparating na ulan. Ang mga dulo ng mga puno ay nagsimulang yumuko, sumayaw ng marahas, habang isang malalim na ugong tulad ng ungol ng isang hindi nakikitang halimaw ang pumuno sa hangin. Mabilis na hinawakan ni Cassie si Jabari, binuhat siya at ipinilit sa kanyang dibdib. Lumaki ang kanyang madidilim na mga mata, bumukas ang kanyang mga butas ng ilong habang sinisimulan niyang amuyin ang hangin upang suriin ang banta. Walang oras. Tumama ang tropikalang bagyo sa kagubatan na may biglaan at mapanirang karahasan na tanging mga lugar na ito lamang ang nakakakilala. Ang unang pagbagsak ay nanggaling sa Hilaga. Isang puno ng teka, hinina ng mga anay sa base nito ay sumuko sa presyo ng hangin at bumagsak sa lupa na may ugong na yumanig sa mundo. Pagkatapos ay isa pa bumabagsak ang kagubatan sa sarili nito. Nagtakbo si Cassie ng desperado, tumalon sa pagitan ng mga ugat at mga nabuwal na puno. Naghahanap ng masisilungan, isang kuweba, isang siwang sa bato, kahit ano na makakaprotekta sa kanila mula sa galit ng kalikasan. Kumapit si Jabari ng buong lakas ng kanyang maliliit na kamay, nagsisigaw ng takot na nawawala sa ugong ng hangin. Ngunit walang pakialam ang kalikasan sa mga pangangailangan ng kanyang mga anak. Sa primordial na kaguluhang iyon ng sirang mga sanga, umiikot na mga dahon at ulang bumabagsak na tulad ng mga bala, nangyari ang hindi inaasahan. Isang mababang sanga ang tumama kay Jabari sa gilid ng may biglaang karahasan.
Ang kanyang mga daliri, mahina pa at walang karanasan, ay hindi nakahawak. Nadulas siya, nahulog siya, gumulong siya sa mga halaman. Patuloy na tumakbo si Casey ng ilang segundo bago niya napagtanto na nawala na ang bigat sa kanyang dibdib. Biglang huminto siya, ang kanyang puso ay kumakabog sa kanyang dibdib tulad ng isang tribal na tambol. Lumingon siya, nag-scan sa nabaliw na mga halaman. Naglabas siya ng matinis na tawag, ang tunog na ginagamit ng bawat inang chimpanse upang tawagin ang kanyang anak. Ngunit inagaw ito ng hangin, winasak ito, ginawang walang silbi. Pagkatapos, sa parehong bilis kung paano ito dumating, lumayo ang bagyo. Humina ang hangin, naging ambon ang ulan, pagkatapos ay tuluyang huminto. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumaba sa kagubatan. Ang ganap na katahimikang sumusunod sa malalaking sakuna, kung kailan ang kalikasan mismo ay tila humihinto sa paghinga. Doon naintindihan ni Casey na wala ang kanyang sanggol. Ang takot, hilaw, biseral, primitibo ay sumakop sa kanyang buong pagkatao. Binalikan niya ang kanyang mga hakbang, dumaan sa pagkawasak na iniwan ng bagyo. Ang malalaking puno ay nakahiga sa mga sinaunang daan tulad ng mga nabuwal na higante. Ang mga sanga ay nakakalat sa lupa sa magulo na gusot. Ang pamilyar na tanawin ay naging dayuhang labirinto. Tumawag siya ng paulit-ulit, ang kanyang boses ay nagiging paos. Nakinig siya sa bawat tunog, bawat kaluskos, bawat bulong ng mga dahon. Nag-scan ang kanyang mga mata sa bawat anino, bawat madilim na espasyo sa pagitan ng mga labi. Ang mga minuto ay parang mga oras. Ang kagubatan na karaniwang puno ng mga tunog ay nanatiling nakababahalang tahimik, na tila nagdadalamhati sa sarili nitong mga sugat. Pagkatapos, mahina, malayo, ngunit hindi mapagkakamalan, isang sigaw ang bumasag sa katahimikan. Ito ay payat, mahina, halos hindi marinig sa ibabaw ng tumutulo na tubig mula sa mga dahon. Ngunit kilala ng isang ina ang boses ng kanyang anak sa libo-libo. Si Jabari iyon. Naging parang nakaunat na pa na ang katawan ni Casey. Bawat kalamnan, bawat ugat ay nakatutok sa tunog na iyon. Lumipad siya patungo dito, dumaraan sa mga halaman, tumalon sa mga nabuwal na troso. Ang kanyang malakas na mga braso ang nagtutulak sa kanya pasulong ng desperadong bilis. Ang mga sigaw ay lumalakas, mas matindi. Ito ay mga tawag ng sakit at takot, ang tunog ng isang sanggol na walang kalaban-laban na nasa mortal na panganib. Ang instinct ng ina ni Casey ay nagniningas tulad ng apoy sa kanyang mga ugat, nagtutulak sa kanya pasulong sa kabila ng pagkapagod, sa kabila ng takot. Pumasok siya sa isang maliit na clearing at natigilan. Doon, sa gitna ng pagkawasak, nakahiga ang isang napakalaking punong mahogany. Ang napakalaking katawan nito ay nakaunat sa sahig ng kagubatan tulad ng isang natutulog na dragon. At sa ilalim nito, bahagyang nakatago ng mga sanga at dahon ay si Jabari, nakulong ang sanggol. Ang puno, na halos 2 metro ang lapad at tumitimbang ng ilang tonelada, ay nahulog direkta sa kanyang ibabang katawan. Ang kanyang mga paa ay nakulong sa ilalim ng nakadudurog na timbang, hindi nakikita sa ilalim ng balat ng puno. Tanging ang kanyang itaas na katawan ang malaya at mahina siyang kumakaway ng kanyang mga braso. Ang kanyang mukha ay nanliliit sa sakit at takot. Nagmadali si Casey patungo sa kanya. Agad abot ng kanyang mga kamay ang kanyang mukha. Hinawakan siya, pinatahimik siya ng malumanay na mga tunog at malambot na mga ungol. Tumindi ang mga sigaw ni Jabari, hindi na dahil sa takot ngayon, kundi dahil sa ginhawa. Natagpuan siya ng kanyang ina. Hindi na siya nag-iisa. Ngunit mabilis na pinalitan ng matinding katotohanan ang ginhawa. Sinuri ni Casey ang sitwasyon na may katalinuhang hindi inaasahan sa kanyang uri. Naglakad siya sa paligid ng puno,
pinag-aralan ng anggulo, sinuri ang timbang. Nahulog ang puno sa paraang bagamat hindi nito tuluyang nadaganan si Jabari, isang himala sa sarili nito, ay pumindot ito sa kanyang mga binti na may sapat na lakas upang ganap siyang makulong. Sinubukan niyang itulak gamit ang lahat ng kahangahangang lakas sa kanyang itaas na katawan. Inilagay niya ang kanyang mga kamay laban sa magaspang na balat ng puno at itinulak. Hindi gumalaw ang puno ni isang milimetro man. Sinubukan niyang hilahin ang mga sanga, iniisip na maaaring makagawa siya ng bukana. Ngunit masyadong mabigat ang puno, masyadong solid, masyadong napakalaki. Bawat pagtatangka ay nagwakas sa kabiguan. Sinubukan niyang humukay sa ilalim ni Jabari, iniisip na maaaring makagawa siya ng espasyo upang hilahin siya palabas. Ngunit matigas ang lupa, naipit ng bigat ng puno at halos makamot lamang ng kanyang mga daliri ang ibabaw. Paulit-ulit siyang sumubok, bawat kabiguan ay mas nakakabigo kaysa sa nauna. Nabasa ng pawis ang kanyang balahibo sa kabila ng lumalamiig na hangin pagkatapos ng bagyo. Ang kanyang paghinga ay naging hirap at mabilis, ngunit hindi siya susuko, hindi maaaring sumuko. Ito ang kanyang anak. Patuloy na umiiyak si Jabari ngayon, isang nakakabagbag pusong tunog na sumira sa kaluluwa ni Kesi. At pagkatapos, lahat ay lumala. Isang tunog ang lumabas mula sa kagubatan, mababa, halos nasa ibaba ng hangganan ng pandinig. Isang mahinang yabag ng mga paa sa basang dahon, ang pagputol ng isang sanga, ang bulong ng isang malaking bagay na gumagalaw sa mga halaman. Bigla nang tumingala si Kesi, bumukas ang kanyang mga butas ng ilong. Kilala niya ang tunog na iyon. Kilala ng bawat nilalang sa kagubatan ang tunog na iyon. Mula sa mga anino sa pagitan ng mga puno, lumabas ang isang leopardo. Si Zola, sapagkat ganoon ang itinawag ng mga lokal na ranger sa partikular na mandaragit na ito, ay isang kahanga-hanga at nakakatakot na nilalang. Ang kanyang balahibo ay isang obra maestra ng kamuflahe ng kalikasan, mga gintong roseta laban sa kayumangging balahibo na parang sumisipsip at sumasalamin ng magkahalong liwanag ng kagubatan ng sabay-sabay. Siya ay isang babae, humigit kumulang 5 taong gulang. Nasa kasagsagan niya tumitimbang marahil ng 60 kilo ng purong kalamnan, pangil at kuko. Ang kanyang mga amber na mata, malamig at mapanuri, ay nakatutok sa tagpong nasa harap niya na may propesyonal na interes. Nagambala ng bagyo ang kanyang umaga ng pangangaso at nagugutom siya. At ngayon, dinala sa kanya ng hangin ang amoy ng walang kalaban-laban na biktima, isang sanggol na chimpanse na kulong, hindi makatakas. Lumakad si Zola pasulong na may likidong grasyang natatangi sa malalaking pusa. Bawat hakbang ay tahimik, kontrolado, may layunin. Ang kanyang mga kalamnan ay kumikilos sa ilalim ng kanyang batik-batik na balahibo. Ang kanyang buntot ay dahan-dahang umuugoy, nakahihipnotismo, tulad ng pendulum na nagbibilang patungo sa karahasan. Inilagay ni Kesi ang kanyang sarili sa pagitan ng leopardo at ng kanyang sanggol. Tumayo siya sa kanyang mga hulihang binti. Ginawa ang kanyang sarili na kasing laki ng maaari. Umurong ang kanyang mga labi, ibinunyag ang kahangahangang mga pangil. Nagtayo ang kanyang mga balahibo, isang biological na paraan para magmukhang mas malaki. At mula sa kalaliman ng kanyang dibdib ay lumabas ang isang tunog, isang mababa, nagbabantang boses na bahagi tahol, bahagi sigaw, lahat ay pagtutol. Malinaw ang mensahe. Hindi mo hahawakan ng aking anak. Huminto si Zola, muling nagsuri. Hindi madaling biktima ang mga adult na chimpanse. Sila ay malakas, matalino at kapag ipinagtanggol ang kanilang mga anak, ganap na walang takot. Kumilos ang buntot ng leopardo, isang palatandaan ng pagkalkula, ng pagtimbang sa panganib laban sa gantimpala. Pagkatapos ay umusog siyang muli pasulong, sumusubok. Sumabog si Kesi sa aksyon.
Sinalakay niya pasulong ng 3 hakbang, mga braso nakataas, boses sumabog, sa isang nakakatakot na sigaw na umalingaw-ngaw sa kagubatan. Ito ay isang bluff. Ang pag-iwan kay Jabari na walang proteksyon ay magiging parang pagpapakamatay. Ngunit ito ay isang kapani-paniwalang bluff. Huminto si Zola. Lumapat ang kanyang mga tainga sa kanyang bungo. Sa ilang mahabang segundo, ang mandaragit at ina ay nagtitigan sa isang labanan ng kalooban na mas matanda pa sa panahon mismo. Sa likod ni Casey, sumigaw si Jabari, isang tunog na tila nagpataob sa timbangan. Kumunot ang mga kalamnan ni Zola, naghahanda para tumalon. Ngunit handa si Casey. Humawak siya ng isang sirang sanga kasing kapal ng kanyang braso at iwinasiwas ito ng buong lakas. Umiwas ang leopardo, ngunit malinaw ang intensyon. Hindi ito magiging madaling pagpatay. Ito ay magiging isang labanan at ang mga labanan ay nangangahulugan ng mga sugat. Ang mga sugat ay nangangahulugan ng mabagal na kamatayan sa kagubatan. Nagbago ang kalkulasyon ng mandaragit ni Zola. Umatras siya ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa. Isang beses na umuga ang kanyang buntot sa pagkabigo. Pagkatapos na may huling tingin sa nakulong na sanggol, natunaw siya pabalik sa mga anino kung saan siya nanggaling, na wala nang kasing tahimik kung paano siya dumating. Hindi nag-relax si Casey, na natili siya sa posisyong depensibo sa mahabang minuto, pinagmasdan ang kagubatan, nakikinig sa anumang tunog ng pagbabalik. Tanging nangganap siyang sigurado na lumipas na ang banta siya bumalik sa tabi ni Jabari. Pagod na pagod sa pag-iyak ang sanggol, ang kanyang boses ngayon ay halos isang halinghing na lamang. Marahang hinawakan siya ni Casey, inayos ang kanyang ulo, nag-alok ng kung anong ginhawa na kaya niya. Ngunit hindi nagbago ang sitwasyon, nakulong pa rin siya, nasa mortal na panganib pa rin. At maaring bumalik ang leopardo. Nahaharap si Casey sa isang imposibleng desisyon, isang bagay na sumasalungat sa bawat instinto sa kanyang katawan. Kailangan niya ng tulong, tunay na tulong. Ang uri na hindi niya kayang ibigay mag-isa, at ang tanging posibleng pinagmulan ng tulong na iyon ay isang bagay na iniiwasan niya sa buong buhay niya, mga tao. Nakatagpo niya sila noon siyempre, ang mga research team na paminsan-minsan ay dumadaan sa kagubatan, nagmamasid mula sa malayo. Ang mga ranger sa patrol, sila ay hindi mahulaan na mga nilalang, kung minsan ay mapanganib, ngunit hindi palagi. At ang buhay ni Jabari ay nakasabit sa isang hibla na may huling hawak sa mukha ng kanyang sanggol, isang huling malambot na tunog ng pagtitiyak. Ginawa ni Casey ang kanyang desisyon. Lumingon siya at tumakbo. Lumabo ang kagubatan sa paligid niya habang gumagalaw siya na may desperadong layunin, sinusundan ng mga instinto na hindi niya lubusang nauunawaan. Kailangan niyang makahanap ng mga tao, mabilis. Pagkatapos ng tila isang walang hanggan, ngunit marahil ay 15 minuto lamang, narinig niya ito, isang mekanikal na tunog na ganap na dayuhan sa natural na mundo. Ang ugong ng mga makina, ang dagundong ng mga sasakyang gumagalaw sa kagubatan. Inayos ni Casey ang kanyang direksyon, nakatutok sa tunog. Pumasok siya sa isang linya ng mga fern at nakita ang kanyang sarili malapit sa isang magaspang na daan na hinukay sa kagubatan. At doon, dahan-dahang gumagalaw sa daan ay 3 lalaki sa mga quad bike, sina Marcus, David at Samuel, mga wildlife ranger mula sa Kibali Forest Reserve. Agad siyang nakita ng mga lalaki at itinigil ang kanilang mga sasakyan. Mga kamay ay instinctively lumipat sa mga tranquilizer gun na dala nila para sa mga emergency. Ang mga encounter sa mga naguguluhang primate ay maaaring mapanganib. Ngunit ang kilos ni Casey ay hindi tulad ng anumang nakita nila noon. Hindi siya tumakas, hindi siya umatake. Sa halip, lumapit siya sa loob ng 10 metro, pagkatapos ay huminto.
Nakipag-eye contact siya kay Marcus, ang punong ranger, at gumawa ng serye ng mga kilos, nakaturo pabalik sa kagubatan, gumawa ng mga mabilisang tunog, kahit umatras ng ilang hakbang na tila nagsasabing, sundan mo ako. Ano ba to? Bulong ni David, ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril pa rin. Itinaas ni Marcus ang kanyang kamay. 15 taon na siyang nagtatrabaho sa kagubatang ito. Nakamasid sa mga chimpanse ng libu-libong oras. Nakikilala niya ang katalinuhan kapag nakikita niya ito at desperasyon. Sinusubukan niyang makipag-usap. Mahinang sabi niya, may mali. Maaring bitag, suhestyon ni Samuel. Matalino ang mga chimpanse. Kaya nila... Hindi. Umiling si Marcus. Tingnan mo ang kanyang body language. Hindi siya agresibo. Siya ay nakikiusap. Umatras si Cassie ng ilang hakbang pa, pagkatapos ay sumusulong muli. Ang kanyang mga kilos ay naging mas matindi. Gumawa ng desisyon si Marcus. Susundan natin siya, maingat, hawakan ang inyong mga armas ngunit huwag tumutok maliban kung kinakailangan. Muling umugong ang mga makina, agad na lumingon si Cassie at nagsimulang gumalaw sa kagubatan, madalas na lumilingon upang tiyaking sinusundan siya. Maingat na minaniobra ng mga ranger ang kanilang mga quad sa mahirap na terrain. Sinusundan ang hindi inaasahang gabay na ito ng mas malalim sa kagubatan. Halos 10 minuto ang paglalakbay. Sa wakas, huminto si Cassie at mahigpit na itinuro ang isang clearing sa harap. Pagkatapos ay nawala siya sa mga halaman. Bumaba ang mga lalaki, nagpatuloy na naglalakad. Itinaas ni Marcus ang kanyang kamay, isang senyas ng pag-iingat. Dahan-dahan silang gumalaw, maingat hanggang makarating sila sa clearing. Ang tagpo sa harap nila ay nagsabi ng buong kwento sa isang iglap. Ang napakalaking nabuwal na puno, ang nakulong na sanggol sa ilalim nito. Ang inang nagbabantay, ang kanyang mga mata ay nakikiusap na may emosyong napakatao na halos masakit panoorin. Diyos ko, hininga ni David, nakulong ang sanggol. Umuusad na si Marcus pasulong, dahan-dahan, hindi nagbabanta. Lumuhod siya sa ligtas na distansya mula kay Cassie, nakipag-eye contact, nagsasalita sa mababa at nakapapawing takot na tono. Ayos lang, nandito kami para tumulong, naiintindihan namin. Kung naintindihan niya ang mga salita o ang tono lamang, nanatiling kalmado si Cassie. Matamang pinanood niya habang lumapit ang 3 lalaki sa puno. Sinubukan ni Samuel ang bigat, pagkatapos ay umiling. Ang bagay na ito ay tumitimbang marahil ng 3, marahil 4 na tonelada. Hindi natin kayang buhatin ito. Ang chainsaw, agad na sabi ni Marcus. David, kunin mo sa iyong quad. Puputulin natin ang mga seksyon hanggang mapalipat natin ito ng sapat para palayain ang sanggol. Tumakbo si David pabalik para kunin ang kagamitan. Ilang minuto ang lumipas, ang sumisigaw na tunog ng chainsaw ay bumasag sa katahimikan ng kagubatan. Maingat silang nagtrabaho, sistematiko, pinuputol muna ang mga itaas na sanga. Pagkatapos ay nagsimula sa mismong puno, palaging maingat sa mahina na sanggol na nakulong sa ilalim. Pinanood ni Cassie ang bawat galaw, ang kanyang katawan ay tensyonado ngunit hindi agresibo. Naintindihan niya kahit paano na tinutulungan siya ng mga kakaibang nilalang na ito. Pagkatapos ng 20 minuto ng maingat na trabaho, naputol na nila ang sapat na bahagi ng puno para subukang ilipat ito. Ang 3 lalaki ay nagposisyon ng kanilang mga sarili, hinawakan ang natitirang seksyon. Sa 3, bulong ni Marcus, 1, 2, 3. Bumuhat sila ng buong lakas. Bahagyang gumalaw ang puno, ilang sentimetro, hindi hihigit. Muli! Sigaw ni Marcus. 1, 2, 3! Isa pang galaw, hindi pa rin sapat. At pagkatapos ay sumali si Cassie sa kanila. Nagposisyon siya sa tabi ni Marcus at
Ginagaya ang kanilang postura, itinulak ng kanyang kahangahangang lakas. Surreal ang tagpo. 3 tao at isang chimpanse nagtutulungan para sa isang layunin. Muli, sigaw ni Marcus. 1, 2, 3. Sa pagkakataong ito, gumalaw ang puno. Dahan-dahan, mabigat, ngunit tiyak. Gumulong ito ng ilang pulgada sa gilid at bigla, kalayaan. Nanatiling walang galaw si Jabari sa isang sandali, nagulat, pagod. Pagkatapos ay dumating si Casey. Marahang hinahawakan siya, sinusuri siya, bumubulong ng malambot na mga pagtitiyak. Maingat niyang itinaas ang kanyang mga binti, dahan-dahang binali. Umiyak si Jabari, sakit, ngunit hindi ang uri na nagmumungkahi ng mga baling buto. Nanatili sa distansya ang mga lalaki, binigyan ng muling pagsasama-sama ng pagkapribado nito. Ngunit mahinang nagsalita si Marcus sa kanyang radyo, tumatawag ng backup. Kailangan namin ang vet team. Sa koordinadong binigkas niya ang kanilang lokasyon. Sanggol na chimpanse nakulong sa ilalim ng nabuwal na puno, posibleng nasugatan. Napakawalan namin siyang ngunit kailangan niyang masuri. Agad ang tugon. Kopyado, team papunta na. ETA 20 minuto. Lumipas ang 20 minutong iyon sa tensyonadong katahimikan. Hindi umalis si Casey sa tabi ni Jabari. Palaging hinahawakan siya, sinusuri siya, nag-aalok ng kaginhawaan. Ang mga sigaw ng sanggol ay bumaba sa paminsan-minsang mga halinghing. Buhay siya, iyon ang mahalaga. Dumating ang vet team na may kahangahangang kahusayan, si Dr. Sarah Chen at ang kanyang katulong na si Thomas, may dalang mga portable na kagamitang medikal sa mga weatherproof na lalagyan. Dahan-dahan silang lumapit, may respeto, pinababayaang makita sila ni Casey, suriin ang banta. Kailangan nating sedahin siya, mahinang sabi ni Dr. Chen kay Marcus. Isang banayad na tranquilizer lamang, sapat para masuri siya ng maayos at gamutin ang anumang sugat. Nagtensyon si Casey habang inihahanda nila ang iniksyon, ngunit nang dahan-dahang gumalaw si Dr. Chen, nagsasalita sa mababang tono, ipinapaliwanag ang bawat galaw, tila naintindihan ng ina. O marahil ay kinilala lamang niya na ang mga nilalang na ito ay nakatulong ng iligtas ang kanyang anak. Mabilis ang iniksyon, propesyonal. Sa loob ng ilang minuto, bumagal ang mga mata ni Jabari at siya ay nawalan ng malay. Agad na nagtrabaho sina Dr. Chen at Thomas, nag-set up ng portable na examination table, maingat na itinaas ang sanggol dito. Masusi ang kanilang pagsusuri, sinuri nila ang kanyang mga binti, hinahaplos para sa mga bali. Sinuri nila ang kanyang gulugod, ang kanyang mga tadyang, ang kanyang mga internal na organ sa pamamagitan ng maingat na pagdiin. Sinuri nila ang kanyang vital signs, ang kanyang mga reflex, ang kanyang mga tugon. Sa wakas, tumingala si Dr. Chen, isang ngiti ng kaginhawaan sa kanyang mukha. Sobrang swerte niya, walang bali, walang internal na pagdurugo, ilang malalim na pasa, tiyak na masakit, ngunit walang hindi gagaling. Magiging maayos siya. Nilinis niya at ginamot ang ilang gasgas, pagkatapos ay nag-set up ng IV line, mga likido at bitamina upang makatulong na maibalik ang kanyang lakas. Binalutan nila ang kanyang mga binti ng suportang bandahe. Pagkatapos ay umatras, pinababayaang gumana ang gamot. Hindi umalis si Casey, pinapanood ang bawat pamamaraan na may matinding focus. Lumipas ang 1 oras, malaki na ang nailipat ng araw sa kalangitan nang sa wakas ay kumislap ang mga mata ni Jabari. Tumingin siya sa paligid, sandaling naguguluhan. Pagkatapos ay nakita ang kanyang ina at agad na inabot siya. Tumango si Dr. Chen. Nawawala na ang sedative, tingnan natin kung makatatayo siya. Maingat, marahang tinulungan nila si Jabari na tumayo. Naguguy-ugoy siya, hindi matatag, pinipigilan ang kanyang kanang binti. Ngunit nakatatayo siya. At pagkatapos ng isang sandali, nakakalakad siya, dahan-dahan, masakit, ngunit nakakalakad pa rin.
Pagkatapos ay nangyari ang isang kamangha-manghang bagay. Si Jabari, hindi pa rin matatag sa kanyang mga paa, ay tumalikod mula sa kanyang ina. Tumingin siya sa mga taong nagligtas sa kanya, lalo na kay Marcus, na siyang unang nakaunawa sa pakiusap ni Cassie. At sa mabagal, maingat na mga hakbang, lumakad ang sanggol na chimpanse patungo sa ranger. Nanatiling perpektong tahimik si Marcus, halos hindi makapaghinga. Lumapit sa kanya si Jabari at sa simpleng kilos na puno ng tiwala na lumalampas sa mga species, ipinulupot ang kanyang maliliit na braso sa binti ni Marcus. Kumapit siya ng ilang segundo, hindi kumakapit dahil sa takot kundi humahawak na may pasasalamat. Isang salamat mula sa isang buhay na nilalang patungo sa isa pa. Naramdaman ni Marcus ang kanyang lalamunan na humigpit sa emosyon. Sa 15 taon niya bilang ranger, nasaksihan niya ang napakaraming kahangahangang bagay. Ngunit ito, ang simpleng sandali ng koneksyon na ito, ay mananatili sa kanya magpakailanman. Pagkatapos ay binitawan ni Jabari ang kanyang pagkakahawak, lumingon at dahan-dahang bumalik sa kanyang ina. Agad siyang kinuha ni Cassie, maingat na ikinulong sa kanyang dibdib. Tumingin siya pabalik sa mga tao sa huling pagkakataon at kung ang mga primate ay maaaring ngumiti, nanunumpa si Marcus na nangumingiti siya. Pagkatapos ng walang tunog, lumingon siya at nawala sa kagubatan ang kanyang sanggol na ligtas sa kanyang mga braso, dahan-dahang ngunit tuloy-tuloy na gumagalaw sa direksyon ng mga tawag ng grupo na mahinang umalingaw-ngaw sa mga puno. Pinanood ng mga tao hanggang ganap silang nilamon ng kagubatan. Walang nagsalita sa ilang sandali. May mga karanasang umiiral na lampas sa mga salita. Sa wakas, sinira ni Dr. Chen ang katahimikan. Kailangan kong mag-file ng report tungkol dito. Ngunit totoo, hindi ako sigurado kung may maniniwala na wala doon. Dahan-dahang tumango si Marcus, ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa lugar kung saan nawala sina Cassie at Jabari. Tinuturuan tayo ng kagubatan araw-araw, mahinang sabi niya. Ngunit ngayon ay tinuruan tayo nito na ang tapang, pagmamahal at katalinuhan ay hindi nakakulong sa species. Ngayon ay tinuruan tayo nito na kung minsan ang kaligtasan ay hindi lamang nakasalalay sa lakas o adaptasyon, kundi sa tiwala. Sa kagustuhang tumawid sa mga hangganan na naghihiwalay sa atin at humingi ng tulong, dahan-dahang inimpake ni Samuel ang kagamitan. Sa tingin mo ba makakabalik sila sa kanilang grupo? Kilala ni Cassie ang kagubatang ito, sumagot si Marcus na may kumpiyansa. Matatagpuan niya sila at si Jabari, bata pa siya, mabilis siyang gagaling. Sa loob ng ilang linggo, ito ay magiging isang peklat at isang kwento na lamang. Habang naghahanda ang team na umalis, nangongolekta ng kanilang kagamitan at ikinakarga ang mga quad bike, ipinagpatuloy ng kagubatan ang symphony nito. Mga ibong tumatawag, mga insektong umaalingaw-ngaw, ang hangin na humahagibis sa mga dahon. Nasaksihan ng kagubatan ang isang kahangahangang bagay, ngunit mahusay nitong itinago ang mga lihim nito tulad ng palagi nitong ginagawa. Ang punong mahogani ay nanatili kung saan ito nahulog, dahan-dahang nabubulok ng lumot at mga baging. Sa paglipas ng panahon, ito ay magiging bahagi ng sahig ng kagubatan, pagkain para sa bagong paglago, kumukumpleto sa walang hanggang siklo. Ngunit para sa mga naroon ng araw na iyon, ang alaala ay hindi kailanman kukupas. Nasaksihan nila ang isang bagay na bihira at mahalaga, isang sandali kung saan natunaw ang hangganan sa pagitan ng tao at hayop, kung saan ang kooperasyon ay nagtagumpay laban sa instinto, kung saan ang katalinuhan at habag ay napatunayang mas makapangyarihan kaysa sa anumang pisikal na hadlang. Sa gitna ng kagubatan ng Kibale, nagpatuloy ang buhay. Sina Cassie at Jabari ay sa wakas ay nakabalik sa kanilang grupo, tinanggap na may mausisang pagsusuri at malambot na pag-aayos.
Gumaling ang mga binti ng sanggol sa mga sumunod na linggo, nag-iwan lamang ng mahinang mga peklat na nakatago sa ilalim ng kanyang lumalaking balahibo. At sa kung saan man sa napakalaking berdeng katedral ng buhay na iyon, ipinagpatuloy ng parehong species ang kanilang sinaunang sayaw. Mandaragit at biktima, ina at anak, bawat isa ay gumaganap ng kanilang papel sa malaki at magkakaugnay na lambat ng pag-iral. Ngunit ngayon ay may ibinabahagi silang higit pa, isang kwento, isang alaala, isang paalala na sa mundong madalas na hinati ng takot at di pagkakaunawaan, ang mga tulay ay maaari pa ring maitayo. Ang tulong ay maaari pa ring ialok at tanggapin. At ang kaligtasan sa huli ay nakasalalay hindi lamang sa lakas o katalinuhan, kundi sa pagkilala na tayong lahat, bawat nilalang, bawat species, ay bahagi ng iisang marupok, maganda at magkakaugnay na kabuuan. Tinanggap muli sila ng kagubatan at sa paggawa nito, ipinaalala nito sa lahat ng mga may swerteng makasaksi na kung minsan ang pinakamalakas na puwersa sa kalikasan ay hindi pangil o kuko, bagyo o lakas. Kung minsan, ito ay simpleng tapang na magtiwala.